Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay ang mga pamahiin na maaaring ikapahamak ng mga tao at kung paano ito kontrahin gamit ang San Benito. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ipaliwanag natin yung mga senaryo kung saan yung mga pamahiin ay nagiging totoo. Una ay yung bata na mahilig mag-ipon ng pera o barya. May pamahiin ang mga matatanda na huwag ka daw mag-ipon ng barya kasi may magkakasakit sa pamilya nyo o di kaya ay may mamamatay. Ang nangyari, syempre bata, minsan may mga pagkakataon na hindi nakikinig o may kapilyuhan. Nag-ipon pa rin siya ng barya sa kanyang garapon. Pagkalipas lang ng isang linggo ay nagkasakit yung bata. Yung pera na inipon niya nagamit sa pagpapa-ospital. Pangalawang senaryo, akala nung bata nagkataon lang. Kaya inulit na naman niya, nag-ipon na naman siya ng barya sa kanyang garapon kahit na bilin ng lola niya na wag niyang gawin yon kasi it's either may magkakasakit or may mamamatay. Nung napuno na yung garapon na pinag-ipunan niya ng barya, ang nangyari, namatay ang kanyang lola. At meron pang isang kwento. Ito matatanda pa rin. Lolo naman to. Sinabihan niya yung apo niya na wag kang mag-nail cutter o magputol ng kuko sa gabi dahil may mamamatay. Yun ay according sa kanilang pamahiin. Yung apo niyang babae hindi nakinig, nagputol pa rin ng kuko sa gabi. So nangyari yung tiyahin niya yung namatay. Kinabukasan kaagad. Ang sanhi ay na-hold up ito tapos napatay. Mag-ingat po sa pagbigkas o pagsabi ng mga walang katuturang pamahiin. Lalong-lalo na pag may buhay na itataya o may magaganap na disgrasya o sakuna, it's because may mga espiritu o mga masasamang entity ang nakikinig. Yun yung nagpapagana. Sila yung mga dahilan kung bakit nagkakatotoo ang ganong mga pamahiin. It's because pag sinabi mo, nagbitaw ka ng salita, pwede yung sakyan ng masamang espiritu. Doon sila dadaan sa energy na binitawan mo. Kasi nagbitaw ka ng salita, nagbibitaw ka rin ng energy. So nagbibigay ka ng authority sa mga masasamang espiritu. Mag-ingat din sa pagbitaw ng salita with regards to pamahiin. It's because pwedeng ikaw mismo ang tamaan nun. Tulad nung una nating kwento, di ba? Pati yung lola, siya yung nagbitaw ng pamahiin, namatay din siya. It's because binigyan niya yung masamang espiritu ng authority para gawin sa kanya yon. So nagkaroon na ng energy, nagkaroon na yung fuel para kunin din siya ng masamang espiritu. Kaya huwag kayong basta-bastang maniwala o i-adapt ang mga walang kwentang pamahiin. It's because pwede yang gawing authority or source of authority ng isang masamang elemento. Kasi pag nagbitaw ka ng isang salita with regards to pamahiin tapos ang kapalit nun o ang resulta nun ay kamatayan o disgrasya, so napaka-negative po niyan. Para ka na rin nagbitaw ng sumpa. Ang sumpa po is a very low vibration energy. So yung mga low vibration entity sasakay din doon. Kaya nga hindi naman nila lahat. May mga matatanda talaga ng mga tanga na wala namang logical na explanation yung mga pinagsasabi nila. At minsan narinig lang nila yon sa mas matanda pa sa kanila dati.
At naging totoo yon, it's because yun yung nangyari. Sinakyan ng masamang elemento. Para ma-counter ang mga bagay na ito, mga mix, ang mga pamahiin na ito, para hindi kayo tablan, dapat ay lagi niyong dinadasalan yung mga Saint Benedict medal ninyo, yung protection ninyo, yung sacramental ninyo. It's because ganito yan, mga mix. Bawat dasal nyo dyan, nakikreate yan ng shield sa inyo. At hindi kayo basta-bastang tatamaan ng energy na yon. At maaring yung nagsabi ng pamahiin, sila pa yung tamaan. Yung nangyari sa unang kwento, yung namatay din yung lola, tapos yung bata hindi na siya nagkasakit, direkta na sa lola niya. It's because yung mga bata kasi may mga guardian angels yan. So siguro mahal ng guardian angel na yung bata, nag-interfere na. So tinuruan ng leksyon yung kanyang lola. Or nag-shield na yung guardian angel. Syempre may shield na, so magba-bounce back talaga yung energy. Kasi para kang nagtatapon ng bola sa pader. Pag hinampas mo yan sa pader, babalik yan sa'yo. Pag malakas yung pader o matigas yung pader. So ganyan yung nangyayari, mga mix. So kung kayo naman ay maalam talaga sa mga orasyon or prayers ng Saint Benedict medal, so pwede kayong mag-counter spell, or pag sinabihan kayo ng may masamang mangyayari through pamahiin, so pwede nyong i-counter yon, kontrahin nyo gamit ang mga dasal o basag ng San Benito. For example, sabihin nyo, Crosancti Patris Benedicti Vade Retro Satana. So kinokontra mo na yung mga entity na nakikinig, pinapalayas mo na, hindi mo sila binibigyan ng authority. Pwede rin nadagdagan mo, sabihin mo, FC Venena Vivas. So drink your own poison. So isusumbalik mo sa nagsabi ng pamahiin yung sumpa na binitawan niya. Kasi pag nagbitaw ka ng pamahiin na masyadong negatibo yung resulta o yung aftermath, isa na yung sumpa. Paborito yan ng mga masasamang espiritu. Kaya you have the authority din to counter. It's your obligation to counter, lalong-lalo na pag apektado yung mga mahal mo sa buhay. So pwede mo sabihin, Vade Retro Satana, FC Venena Vivas. Oh, di ba? Naiintindihan nyo yan. Vegan, Satan, drink your own poison. So, yung mga mahilig sa mga pamahiin dyan, mag-ingat kayo. Kasi baka maalam sa Saint Benedict medal yung sinasabihan nyo ng mga katarantaduhan yung pamahiin, kayo pa yung tatamaan yan. It's because universe lang ang makakapagsabi ng iyong kapalaran, o di kaya si God lang ang pwedeng mag-interfere sa iyong destiny. Kasi pag sinabi mo na yung destiny mo ay magbabase lang o nagdedepende sa pamahiin, so hindi na yon galing kay God. It's because galing na yon sa personal point of view ng isang tao. At yung personal point of view na yon, nagbibitaw yon ng sumpa o energy, at ang energy na yon pwede yung sakyan ng bad spirit para kayo ay gambalain. And the worst case scenario, kayo ay pinsalain at maaari nyo pang ikamatay. So, yung Saint Benedict medal, napaka-importante yan na dasalan nyo. It's because may mga pagkakataon na hindi nyo alam na sinusumpa na pala kayo, or may nagbitiw na ng masamang salita na isang tao na nasa likod nyo na hindi nyo naririnig. Yung iba minsan sa isip lang. So dapat you are in the state of grace na lagi mong dinadasalan yung sacramental o yung Saint Benedict medal. At kumapit kayo sa mga dasal na naiintindihan. Huwag kayong usal ng mga Latin na wala namang kahulugan, tulad ng mga ginagamit ng okultista, kasi para kayong tanga doon. May mga bugok pa dito na magchat-chat, binigyan mo na ng tamang dasal,
papasahan ka pa sa Facebook ng mga dasal ng okultista tapos tatanungin kung ano yung kahulugan. Bugok ka yata eh. Binigyan ka na nga ng kopya ng tamang dasal na may kahulugan, may translation, ba't ka pa mag-i-entertain ng ibang dasal? Wala kang utak. Bobo ka. Kaya nga, kadalasan sa mga napapahamak yung mga bobo. Ang problema sa kapwa natin Pilipino, kailangan mo pa silang turuan kung paano mag-isip. Napaka-basic naman sana mag-isip kasi may kanya-kanya tayong mga utak. Pero yung iba, kailangan mo pang turuan kung paano mag-isip. Kung gusto nyo maging epektibo yung mga Saint Benedict medal nyo sa pag-counter ng mga sumpa o mga spells, dapat gamitin yung dasal sa inyong mga Saint Benedict medal ay yung mga kaya nyong intindihin. It's because mas magiging malakas yun kasi naiintindihan nyo, mas magiging malakas ang kanyang manifestation. Kaya mga migs, huwag kayong tumulad sa mga bobo at mga bugok dyan. Mga tanga na usal ng usal na mga kataga na hindi naman nila naiintindihan. So yun mga migs, I hope nakuha niyo yung punto. And then please paki-share ito sa mga kakilala nyo na sa tingin nyo ay kailangan nila ng ganitong impormasyon. So kita-kits mo tayo sa next topic. Yun lang po. Thank you.